Magandang araw mga mag-aral, ako si Alyssa Daza at sa araw na ito tatalakayin natin ang kahalagahan ng malikhaing pag-isip, paglinang ng makrong kasanayang panlitan. Pero bago natin simulan, ano nga ba ang malikhaing pag-isip? Ang malikhaing pag-isip ay isang proseso ng paggamit ng imahinasyon upang makabuo ng mga ideya at mga pagpapahayag na nagbubukas ng mas malawak na paraan ng pakikipag-ugnayan gamit ang wika. Halimbawa nito ay ang pagsulat ng maikling kwento. Ang malikhaing pag-iisip ay ang paggamit natin ng mga salitang bago at hindi inaasahang paraan upang mas mabisa natin maipahayag ang ating mga nararamdaman at iniisip. Halimbawa na lamang sa ating binasa, ang pagsulat ng maikling kwento, kung saan ginagamitan natin ng malikhaing pag-iisip upang makapagbuo tayo ng malikhaing kwento. Ngayon, dumako na tayo sa makrong kasanayang pangwika. Ang makrong kasanayang pangwika ay tumutukoy sa 5 pangunahing kasanayan na kailangan sa pagkatuto ng wika. Ang bawat kasanayan ay mahalaga sa pagpapaunlad ng komunikasyon at pag-unawa sa wika. Kasama sa mga kasanayang ito ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsusulat at panonood. Lahat ito ay mahalaga upang tayo maging behasa sa wika at komunikasyon. Unahin natin ang pakikinig. Ito ay kakayahan ng isang tao na tumanggap at umunawa ng impormasyon mula sa sinasalitang wika. Sa malikhaing pakikinig, natututo tayong bumuo ng sariling interpretasyon mula sa mga naririnig natin. Halimbawa, sa pakikinig ng isang tula o kwento, maaari nating suriin ang mga tunog, ritmo at kahulugan upang makakuha ng mensahe ng mas malalim. Sa pagsasalita naman, kakayahan ng isang tao na ipahayag ang kanyang saloobin, ideya o damdamin sa pamamagitan ng salitang wika. Ang malikhaing pag-isip ay makikita sa kakayahan nating bumuo ng mga orihinal na ideya at ipahayag ito sa harap ng iba. Maaari tayong maglaro ng mga salita o gumamit ng mga metapora upang mas makulay ang ating komunikasyon. Ang pagsusulat ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makabuo ng wasto, malinaw at organisadong teksto na naglalaman ng mga ideya o impormasyon. Isa sa mga pinakamalinaw na halimbawa ng malikhaing paggamit ng wika ay ang pagsusulat. Maaari ito ay sa anyo ng mga tula, maikling kwento o sanaysay. Sa malikhaing pagsusulat, gumagamit tayo ng mga simbolismo, metapora at iba pa. Ang pagbabasa ay tumutukoy sa kakayahang magbigay kahulugan at umunawa ng mga simbolo o salita sa nakasulat na teksto. Mahalaga ang malikhaing interpretasyon ng mga teksto, hindi lamang tayo basta nakikinig ng impormasyon, kundi sinusuri rin natin kung paano ginagamit ng may akda ang wika upang magpahayag ng mas malalim na kahulugan tulad ng tula o sanaysay. Sa panunood naman, ito ay ang kakayahan ng isang tao na magbigay kahulugan at umunawa sa mga mensaheng ipinapakita sa visual na mga anyo tulad ng mga pelikula, dokumentaryo at iba pang uri ng media. Gamit ang malikhaing pag-iisip, natututo tayong unawain ang mga simbolismo at mas malalim na kahulugan sa mga napapanood nating palabas. Natutunan natin ang 5 makrong kasanayang pangwika at ang kahalagahan nito upang tayo maging behasa sa wika at komunikasyon. Ngayon ay talakayin naman natin ang mga uri ng malikhaing pag-isip. Ang unang uri ng malikhaing pag-isip ay ang paggamit ng metapora at alegorya. Ang paggamit ng mga metapora ay pagpapahintulot sa mga tao na magbigay ng mas malalim na kahulugan o paglalarawan sa isang bagay. Ito ay paraan ng paghahambing ng dalawang magkaibang bagay upang makapagbigay ng mas malalim na kahulugan. Halimbawa, sa metaporang ang buhay ay isang mahabang paglalakbay. Hindi literal na paglalakbay ang tinutukoy nito, kundi ang iba't ibang karanasan at hamon sa buhay. Ang eksperimentasyon sa gramatika at estruktura. Ito ay ang pagbabago sa karaniwang anyo ng gramatika at pagsasaayos ng mga pangungusap ay isang uri ng malikhaing paggamit ng wika. Ito ay ang isang malikhaing paraan
upang mas mapahayag ang ating mga ibig. Halimbawa sa pangungusap na ang kalangitan ay bubalot ng dinginingning ng mga bituin. Inilipat natin ang karaniwang ayon sa pangbigyang diin ang kagandahan ng kalangitan at mga bituin. Pagsulat ng tula ay isang anyo ng malikhaing wika, kung saan ginagamit ang tugma, sukat at metapora upang lumikha ng mga kulay at mga imahe at damdamin. Ang paggamit ng simbolo, metapora at mga malikhang dialogo ay nagbibigay buhay sa mga tauhan at sitwasyon sa mga akdang ito. Sa pagsusulat, walang limitasyon sa imahinasyon at malikhayang paggamit ng wika. Kasama rin sa mga malikhayang anyo ng wika ang pagsusulat ng maikling kwento at nobela. Sa mga kwentong ito, ang malikhayang wika ay nagbibigay buhay sa mga tauhan at tao ito. Gumagamit tayo ng detalyadong paglalarawan at malikhayang dialogo upang ipakita ang mga emosyon at karanasan ng mga tauhan. Halimbawa, ang paglalarawan ng isang eksena ng kalungkutan ay maaaring mas damdamin kung gagamitin natin ng malikhaing mga metapora at simbolismo. Ang malikhaing pag-iisip ay makita rin sa dula at pelikula. Dito, mahalaga ang malikhayang dialogo at pagganap upang mas epektibong maipahayag ang damdamin ng mga tauhan at ang tema ng kwento. Halimbawa, sa isang eksena, maaaring gamitin ang mga dialogo na puno ng mga metapora at simbolismo upang ipakita ang tunay na damdamin ng mga tauhan. Mayroon namang tayong paglalaro ng salita o sa Ingles ay wordplay. Sa mga kwento, ang malikhaing wika ay nagbibigay buhay sa mga tauhan at tagpo sa pamamagitan ng detalyadong paglalarawan at dialogo. Karaniwan natin nakikita ito sa mga nakakatawang pahayag o kasabihan. Isang halimbawa ay ang tugma de gulong na madalas nating makikita sa mga jeepney gaya ng bariya lang po sa umaga, pagmamahal sa maghapon. Isa pang anyo ng malikhayang pag-isip ay ang pagsasali. Ito ay hindi lamang simpleng paglilipat ng salita mula sa wika patungo sa iba, kundi isang malikhaing proseso. Halimbawa, ang salitang mahal sa Pilipino ay may dalawang kahulugan sa Ingles. Ito ay ang love at expensive. Sa ganitong paraan, lumilikha tayo ng mga bagong kahulugan o konotasyon sa pamamagitan ng pagsasali. Paghahambing ng isang uri ng malikhaing pag-isip kung saan gumagamit tayo ng mga parirala upang ikumpara ang dalawang bagay. Halimbawa, sa pagsasabing kasing tamis ng candy ang mga salita niya, hindi literal na candy ang tinutukoy, kundi ang pagiging magaan o kaakit-akit na paraan ng kanyang pagsasalita. Sa malikhaing paggamit ng wika, kilala rin ang idioma, mga parala o ekspresyon na hindi literal ang kahulugan. Halimbawa, kapag sinabi nating bukas ang palad, ang ibig sabihin nito ay pagiging matulungin. Isa pa, ang tinik sa lalamunan na tumutukoy sa isang bagay na nagpapahirap o nakakainis. Natuto ba? Bago nating tapusin ang ating talakayan, ating sagutan muna ang ating maikling pagsulat. Piliin ang tamang sagot sa loob ng panakbo. Sa unang pagsulit, ang malikhaing paggamit ng salita upang magbigay ng iba't ibang kahulugan ay tinatawag na A. Pagsasalin, B. Paglalaro ng salita, at C. Metapora. Tama. Ang tamang sagot ay letrang B. Paglalaro ng salita. Sa pangalawang pagsulit, kapag ang isang parirala ay hindi literal ang kahulugan, ito ay tinatawag na A. Idioma, B. Paglalaro ng salita, at C. Eksperimentasyon sa gramatika. Tama. Ang tamang sagot ay letrang A. Idioma. Sa pangatlong pagsulit, ang pangungusap na ang buhay ay parang isang mahabang paglalakbay ay isang halimbawa ng A. Pagsasalin, B. Idioma, at C. Metapora. Tama. Ang tamang sagot ay letrang C. Metapora. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa ating paksa sa malikhaing pag-isip sa paglinang ng makrong kasanayang pangwika. Huwag kalimutan,
Gamitin ang inyong imahinasyon at patuloy na paunlarin ang inyong mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsusulat at panonood.